Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. Panibagong araw, yes, panibagong video na naman ang i-share ko sa inyo, no? For this video guys, isang Yamaha Mio Gear 125 ay magkaroon tayo ng pag-install ng compact disc horn. Okay. Sino pinarinig ko sa inyo guys, no? Kung ano ang tunog ng kanyang stock horn, no? Before natin simulan ang ating trabaho. So ang ating mga materialis na gagamitin pala ay dalawang disc horn. Yung kanyang high at saka low, no? Siyempre isang automotive relay na Hilang brand. Saka isang fuse box. At 4 na metros na wire. Siyempre yung fuse na gamitin natin ay 15 amperes. Isang sakit ng ating relay. So before natin simulan ng trabaho guys, ay siyempre magikin na natin, no? Para makita natin kung saan natin i-install ang kanyang mga busina. Magikin na natin. So ito na, nabaklas na natin ang kanyang fairings, no? So bibigyan ko ng idea kung paano natin nabaklas ang kanyang fairings. So lahat ng mga butas dyan guys, no? Dyan ko na tinanggal yung mga screw bolt nya. Yan, yung tagiliran na yan. Kadalawang 6mm na bolt sa harapan. So yan po, buo po ang pagtanggal ng ating front cover o headlight assembly ng ating Yamaha Mio Gear 125. So ang una nating step na gagawin ay syempre mag-install tayo ng wire sa ating busina, no? So bali ang mangyari guys, no? Dalawa yan ang ating ipag-installan. Yung at saka high, tsaka yung low niya. Okay. So, since wala tayong female socket, so ang gawin natin is irekta natin yung wire sa kanyang, mismo sa kanyang terminal, no? So, yan po ang diskarte nating malupit, no? At ilagay lang natin sa butas, yung wire, tapos splice. Pagkatapos splice, syempre, is ihinang natin siya. Para hindi talaga basta-basta magkaroon ng pang molds or pag lost contact sa ating mga busina, no? Bawat linya natin mga busina. So depende na rin sa inyo kung anong mga diskarte nyo malupit guys, no? Importante is yan po ang aking paraan. Nasa inyo na kung gagayahin nyo o hindi. Kung meron kayong mga female terminal, mas maigi siguro, no? Pero sa akin yan po pinakamagaling na diskarte kung malupit. So siyempre lagyan natin ng electrical tape simula sa terminal hanggang sa dulo ng ating mga wire, no? Para sure talaga tayo magkaroon tayo na maiwasan natin ang mga grounded sa ating mga wires. Yan. So balutin natin yan lahat ng wire na makita natin guys, yung mga color ng ating wire, no? Tulad lang nasa video. Kung meron kayong mga maraming electrical tape, mas maigi guys, balot na balot talaga siya guys. Kung anong paraan natin sa isang busina, siyempre yun din ang paraan natin sa pangalawang busina guys, no? Kaya lang yung isang busina is mahaba yung wire, no? Kasi ilalagay natin siya sa stock natin na lalagyan sa ibaba. Yung isa naman is maliit siya kasi sa ibabaw natin siya ilagay. Yan guys, so yan pong itsura. Same lang talaga ang ating paraan. So next step is mag-install tayo ng ground ng ating busina guys. Yan po ang terminal natin, no? So mas maigis, meron terminal talaga. Depende rin sa inyo guys kung pwede nyo ihinang yung dulo para iipit nyo lang sa lahat ng parts ng ating chassis, no? Chassis kung saan nyo gustong iipit. Pero mas maigi para mas maganda talaga tingnan is maglagay tayo ng terminal, no? So, siyempre, balutin natin siya ng electrical tape. So, like I said, depende na sa inyo kung anong mga diskarte yung lapit nyo, no? Kung paano maglagay ng body ground. So, pagkatapos kagawa tayo ng body ground, siyempre, is yung sa fuse na naman natin gagawin, guys, no? Yan. Maglalagay rin tayo ng fuse, sariling fuse sa ating busina in case magkaroon ng trouble o grounded sa ating electrical wirings na ginawa. Okay. So, yan. Ang owner ay dalawang binili niya guys. Sa price na lang natin gamitin, no? So, baka may magtanong kung ilang amperes natin gamitin. Siyempre, 10 or 15 amperes lang na pwede. So, yan, no? Hininang ko siya talaga guys. Bawat trabaho natin is nakahinang, no? Para mas impressive talaga sa pananaw ng ating customer. Yan. Connect na natin. So, ginawa ko guys is dinikit ko yung fuse box sa battery mismo, no? Ng ating motor. Kasi in kaso kung may karoon ng problema is madali lang makuha natin yung fuse, no? Na in case na putol siya or magkaroon ng grounded. Kasi nasa tabi lang na siya ng battery. So yan, no? So next step guys, i-install natin ang kanyang fuse, no? Ayan. Tulad ng nasa video is malapit ng taga sa gilid ng battery ang ating fuse box. So binalot ko na siya ng electrical tape, no? Buong wire talaga niya guys, no? Para mas malinis siya tingnan. At para siyang naka-camouflage or same lang color sa electrical wire harness ng ating motorsiklo. So, inipit ko lang siya sa positive na terminal.
Tapos yung fuse box is tinabi ko lang sa kanyang battery. So kapag yung motor ay Yamaha Mio Gear 125, ganito lang gawin nyo guys, no? Kasi napakalinis sila tingnan kapag ganyang paraan ang ating ginagawa sa pag-install ng fuse. Yan. May butas yan sa gilid ng battery na pwede natin ilusot dyan. At unti-unti nating pagapangin papunta sa ating harapan. So ito na yung itsura ng ating busina guys, no? Yan, kung nilagay yung ground. Tapos yung isang maikli na wire na busina, dyan ko nalagay sa gilid ng kanyang inangkla sa kanyang ignition switch. Yung isang busina naman din guys is sa kanyang stock na lalagyan. No? Nilagay natin. So yung ground, yan. Yan yung dalawang linya natin sa ating busina. Yung isa namang busina, yan. Sa stock ko siya nilagay. No? Yun, no? Kasi nasa tamang position siya. So yun lang linya guys, no? I-press lang natin nyo. Yung brown is yung kulay positive output ng ating motor. At saka yung kulay pink, yun naman yung negative output ng ating busina. So, siyempre, magpapagapang tayo ng dalawang linya dyan, papunta sa itaas. Kasi, maikli lang yung wire. Kasi doon ko, ilalagay yung automotive relay sa itaas ng ating headlight, no? Katabi ng ating headlight cowling. So, i-check mo natin yung positive input ng ating terminal. Yung number 30 natin, guys, no? Kung saan ilagay natin yung relay. Yan, yung number 30. Yan, meron na siyang automatic supply kahit naka-off yung switch natin, no? So yan is ipipress lang natin no ang mga contact kung saan natin ilagay yung mga number at saan natin ko-connect sa ating mga wire harness. So yun no. At least may idea kayo guys no kung saan natin ko-connect yung mga wire at yung mga number na para sa ating linya na ginagawa. So first step ang gawin natin ay i-tap natin ang ground. So, sa dalawang busina natin guys, is may sarili silang ground, no? Yun lang una natin gawin. I-jumper natin ang dalawang ground niya. So, baka magtanong saan naman yung linya ng isang busina para yan mamaya guys, no? Sa number 87 natin, no? Output sa ating automotive relay. So, i-jumper lang natin yung dalawang ground guys. Yung body ground na ginawa natin, doon din natin siya i-tap mismo. Mas maigis, naka-body ground talaga yung linya ng ating busina para makuha natin yung pinaka magandang tunog ng ating busina. Yung pinaka-the best na output talaga niya at performance. Yan. I-jumper lang natin siya. Yung isang linya ng ground ng ating busina at yung isang linya ding ground ng ating high and low. So, both side guys, no? Jumper natin siya sa body ground. Napakadali lang talaga intindihin ng ating trabaho. Kaya nyo mag-DIY kahit sa bahay lang nyo guys. No need na pumunta sa mga shops. So, pagkatapos yan ay siyempre, yun namang dalawang linya ng ating busina, yung hindi natin kinabit. Mamaya yan, itatap din natin yan. So, next step is itap natin yung number 30, no? Yung positive input ng ating terminal. Yung pinagapang natin na wire na nangagaling sa battery. Yung number 30. Okay. So, yan, no? Medyo napahaba ko, guys. Importante is, mas maigi na yung sobra kaysa kulang. Yan, putulin lang natin. Bali, apat lang wire, guys, no? Apat lang na wire ang itatap natin sa ating relay, no? Hindi na kayo malilito dyan. Yung una, yung sa ground, sa ating busina, dalawa. So, hindi yun nakakonect sa ating relay, no? Yung 30 lang. Pagkatapos, yung dalawang 85 at saka 86. So, yung bali 85, guys, no, is positive input ng ating busina, no? Yung dalawang wire. Tapos, dyan natin kukonect siya. Silbi, ang sa akin lang, yung nakagawian ko, yung 85 is always positive talaga yan. Kung sa push button naman, kung positive, doon din ang 85. So, nangyari is negative push button negative output ating push button. So, sa 86 natin siya lalagay yung negative. Bali, yung 85 na automatic output positive supply, doon din sa 85 natin lalagay. Tulad ng nasa video guys, ayan, di ba? Automatic, meron siyang supply sa ating push button. So, 85 dyan ang lalagay ko. Baka magtanong kung pwede ba 86 magkabaliktad. Yes, pwede guys, kung saan kayo komportable. Pwede po magkabaliktad. Kasi lang, yung nakasanayan ko is yung 85, always yan positive para sa akin. Positive or negative output ng ating push button. Siyempre, next step is yung negative naman, no? Yung kulay pink. Yan green sa socket, guys. Diyan natin ilagay yung pink, no? Output negative sa ating push button. Diyan natin tatap, guys. Basta pwede magkabaliktad. Yung 85, 86, pwede magkabaliktad, guys, no? Sa dalawang linya ng ating busina, yung sa stock. So, yung pinaka-hole, no, yung kulay pula, yan po ang output ng ating relay. Siyempre, paano ba malalaman kung naging successful? Mamaya pakita natin, guys, no. So, bali, babalatan muna natin siya. Tapos, iuno natin yung susi at i-check natin kapag tutunog yung relay automatic at iilaw natin baptister automatic, successful po ang pagkabit ng ating relay. Tulad ng nasa video.
Yan na. So yun, umilaw agad ang ating automotive relay guys. Yung number 87, ang ibig sabihin is successful ang ating pagkabit ng ating automotive relay. So ito na guys, no? Ito na lang kulang yung dalawang 87 natin. So sa isang serbato na high, isang serbato natin na low. So ito yung output ng ating relay. So ito yung masusupply sa dalawang ito. So ito na yung moment of truth guys, no? Ang patutunugin natin siya. Okay. So yung isa naging successful na ating trabaho, no? Ating pagkabit ng relay. Ito naman kung paano natin ikinabit isa-isa. So pinaka last part nito is ihinang natin sa isa-isa para maiwasan natin ang pagkaroon ng corrosion o mold sa ating mga linya. So, narinig nyo naman diba ang ating final na busina ng ating motor. So ngayon ang pinaka last is ihinang na natin siya. At siya. A few minutes later. Ito yung pinali ng ating trabaho, no? Kung saan ko nalagay yung mga wire at kung paano natin siya binalot, no? At kung saan natin pinagapang yung mga linya para malinis ang tingnan na para bang walang linya na nadagdag sa kanyang motor na yan, no? Napakalinis tingnan. Siyempre guys, pagkatapos ito is parinig ko sa inyo ang pinakapinali ng ating trabaho, no? Yung tunog ng kanyang busina. Una natin ang kanyang sosi para marinig natin. Alam mo na guys, sa araw na ito, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panood. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. Shout out sa honor.